Shoutout kay Katsakino Dokusin, Juan Sulege, Jervin Chris at sa iba pa nating mga taga-subaybay. At ngayon, ang balita natin, ano nga ba ang tsansa na itong Barangay Ginebra ay gumawa ng isang trade dito sa pagsisimula ng Game 4 o bago mag-Game 4? Sa ngayon kasi itong Barangay Ginebra, yung momentum nasa kanila na maliwanag yan. Pero ang tanong ay kung ito ba ay magagawa nila ng paraan na ituloy yung mga mas magagaling pa at mas nakakagulat na mga trade. Alam natin na itong si Jody Vance ay naglalaro na para dito sa Barangay Ginebra at itong si LA Tenorio ginamit na ni Coach Tim Cone. Maliwanag naman yung sinabi ni Coach Tim kung bakit niya pinasok ito si Devance at itong si Tenorio at yan ay para humaba yung rotation nila at mabigyan ng pahinga yung kanyang mga starters. Ang dami na nakakapuna, hindi lang yung mga basketball analyst, kundi maski na yung mga fans mismo na masyadong maikli yung rotation ni Coach Tim Cone at syempre nahihirapan sila sumabay dito sa TNT. Lalo na kung takbuhan ang mangyayari dahil syempre mapapagod yung players ng Ginebra dahil kukunti yung ginagamit na tao ni Coach Tim Cone. Kaya nga kung kukunin niya itong mga ibang players at makikipag-trade siya, mas magiging maganda ang tsansa nilang manalo sa Game 4. Dahil syempre kung iti-trade niya yung mga hindi nagagamit na players katulad nila Aljon Mariano, Jason David, Bon Pesumal, ay mas mabuti na makuha na lalong hahaba yung rotation niya at mabibigyan ng mas mahabang pahinga. Itong sila Japet Aguilar, itong sila Scottie Thompson, RJ Abarientos at yung iba pa nilang mga players. At yan sa tingin ko ang magiging advantage ng Barangay Ginebra. Ngayon, ang tanong ay kung pwede ba silang gumawa ng trade ngayon. Well, maraming mga players na syempre gustong lumipat sa Barangay Ginebra. At alam natin na syempre itong Barangay Ginebra always naman yan na ready makinig pagdating sa mga trade. Pero sa ngayon siguro, baka hindi muna nila itutuloy yan o iintayin na lang nila na matapos itong finals bago sila magpasok ng panibagong mga players. Alam natin ang priority ng Ginebra makuha si Troy Rosario. Pero bukod dito kay Troy, marami pang ibang players na pwedeng madagdag dito sa lineup ni Coach Tim Cone. Dahil sigurado itong si Coach Tim kapag natalo sila dito sa finals sa TNT ay gagawa yan ng adjustment dito sa kanyang lineup. Lalo na at ang balita ito si Isaac Go baka matatagalan pa raw bago makapaglaro. At syempre yan ang magiging problema ng Ginebra. Ito si Jamie Malonzo, magbabalik na yan sa Nobyembre, pati si Jeremiah Gray. Pero ang laro ni Gray ay shooting guard yan at small forward at itong si Malonzo naman power forward. Kulang pa rin sila na backup center dahil si Isaac Go matagal hindi makapaglalaro. Kaya iyan ngayon ang pag-aaralang mabuti nitong Barangay Ginebra. Samantala naman, yung mga bench players nila ang malamang na ma-trade dyan. Kabilang na ito si Ben Adamos na pinarit kay Sydney Onwubere. Kaya kung sakali na ito si Ben Adamos ay hindi mapapakinabangan ni Coach Tim Cone, mas mabuti na i-trade na to sa ibang koponan katulad ng for example Rain or Shine o Converge o kahit na sa Terra Firma para makuha naman nila yung player na mas mabuti o mas mapapakinabangan. For example, si Kmar Carino ang ipalit nila para dito kay Ben Adamos. Kapag yan na nangyari, magiging mas malakas talaga itong Barangay Ginebra. At sa tingin ko yan ang magiging susi para sila ay magkaroon ng mas malaking tsansa na manalo. Hindi lang dito sa Governor's Cup kung hindi magka-Grand Slam pa. Kaya sa tingin ko yan talaga ang gagawin ng Barangay Ginebra ngayon para masiguro na sila ay magcha-champion. Huwag na tayong magulat kung aprobahan ng PBA ang ganitong klaseng trade. At syempre kung ikaw Barangay Ginebra gusto mo na masiguro na magkakaroon ka ng malaking bentahe kontra dito sa TNT dahil nga ang lakas ng kanilang import na si Rondae Hollis Jefferson. Kaya itong Barangay Ginebra, huwag na tayong magulat kung biglang gumawa ng trade.